Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 13 to 19. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Isa dyan na reading Kabayan Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Ipasok mo ang sarili mo. Tandaan nyo ha, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Pisces, Cancer, Capricorn, Virgo, and Taurus. Ayo, kaya pala may nalalaglag oh. Tingnan natin, punasan natin to. Kasi may pupo pala na anak ko. Kaya pala parang may naglalagas-lagas ba. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, wala tayong tissue. Sa nakikita ko sa'yo, ingat ka lang, no? Parang, may mga time sa buhay mo na inihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Parang maaaring inihiwalay mo yung sarili mo o minsan siguro you want to be alone, ganyan. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng limitation or you have a boundary, no? Sa iba. Kumbaga sa iba dito is boundary. Ganyan. May loneliness. May paghihiwalay. May paghihiwalay pala. May paghihiwalay na Sa iba sa inyo, maaaring inihiwalay mo o may paghihiwalay. Yun na nakikita ko sa iba. Sa iba naman, maaaring may mga bagay o sitwasyon sa nakaraan na nagpunas na. Nahata ka ng nakaraan. Hindi pa tapos, kumbaga. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Medyo magulo yung utak ng iba, no? O yung isipan ng iba, medyo magulo. No? Iba dito may spiritual growth. May spiritual growth ako nakita sa iyo. Mag-focus ka lang, mag-focus ka lang sa purpose mo. Kailangan sa confidence. Siyempre, mag-focus ka sa mga i-main concern mo this time. Huwag kang maguluhan. Na baka hindi mo kaya, hindi ganyan. Huwag kang magpadala o huwag mo i-delay yung mga bagay-bagay, no, na gusto mong gawin in life. Yun. Merong document and papers. Hindi ko alam kung may mga babayaran kayo when it comes to a government or may mga official buildings, ganyan. Maaaring may mga bayaran ko sa bahay, apartment, kung ano man yan, may mga papers and document situation ako na nakikita dito. Maaaring may mga pag-uusapan when it comes to an authority, ganyan. Mga pagpapasyahan siguro sa iba sa inyo. Yan. Sa iba is, may challenge ka no? May challenge na darating sa buhay mo. Meron kang gustong i-structure, i-reveal in your situation, pero delay ata siya sa iba. Medyo mandi-delay siya. Kailangan lang sa'yo is manindigan dito, no? Huwag ka magpahatak sa nakaraan. Kung any desire na gusto mong gawin, actionan mo. May conflict. Malaki man o maliit. Magkakaroon ng pag-uusap, debate, ganyan. Maaring may pag-aabuso, either abusuduhin mo yung sarili mo or someone abusing you. Vice versa. May mga hard work situation o nahihirapan ka, ganyan, nasasaktan ka, or may mga pain kang mararamdaman. Maraming klase ang pain. Pwede siya sa trabaho, pwede siya sa emotions, pwede siya sa activity. Yan, pwede siya sa physical activity, pwede siya sa surrounding, ganyan. O pwede siya sa love life, pwede rin siya dito. May babae, hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo, maaaring a family member, karelasyon, or
basta may mga, o maaaring ikaw to. Kung sino man siya, may mga parent, may mga pag-uusap, o may mga hindi pa nare-resolbahan na solusyon siguro ito sa iba. Kasi dapas pa siya, no? Sa nakita ko dito. Ang sabi dito is, lakasan mo lang yung loob mo. There's a karma from the past situation. Good ka or bad, hindi ko masabi, pero maaring may past na tao o nakaraan na tao sa buhay mo na kukonek sa'yo. O nakakonek sa'yo. Maaring nagkaroon ka ng issue nito, no? Ganyan. Sana good karma ang dumating sa lahat. Sana. Sinasabi rin dito na mahalin mo yung sarili mo, ha? Dito. You giving love or someone's giving you a love. May mga kasiyahan naman din ka na mararamdaman dito sa nakikita ko dito. Sa iba dito, there's a romance. Sa iba dito, may mga crush. crush, paghanga, ganyan. Siguro may mga hinahangaan ka o may taong humahanga sa'yo, ganyan. Hindi na nakikita ko dito. May pagmamahal ka na mararamdaman with someone, kaso maaring you have a boundary nga, no, sa iba sa inyo. Or you want to give love with someone, kaso siya naman may boundary, o kaya is pinipigilan mo yung sarili mo, maaring ganun. Energy ni Pisces. Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng kung sino man siya. Energy ni Pisces this week. Ba't ganito? Ba't ganito? Tingnan natin. Energy mo. Okay. Okay, ang energy mo, medyo magulo, no? You feeling emotions. Yan, nagkakaroon ng mga emotional situation. Yun ang energy na nakikita. Medyo, may mga bagay na naguguluhan ka. Naari may mga bagay na, mo judge mo siya pala. May mga bagay na iniisip ka, kumbaga. Ganun. Ang energy mo rin dito is, meron kang, magkakaroon ka ng reflection from the past situation, maaring sa iba sa inyo, na hindi naging maganda. And then, may mga sitwasyon na magkakaroon ka doon ng self-evaluation or need ng self-evaluation to awake, to decide, no? Sa iba sa inyo is, you're thinking for a transformations in life. Kaso, ang nakikita ko dito, may mga gusto kang maayos may mga gusto kang magawa, o may gusto kang mag-success, ma-achieve. Ganyan sa nakikita ko. Kasi may mga gusto kang pagpasyahan, o desisyonan, o baguhin in life. No? Ang sinasabi dito. May mga gusto ka nang i-let go. Kumbaga, gusto ko na ayusin, tapusin. Kaso medyo naghihintay pa ito, no? Medyo lungkot kasi nakikita ko dito. Medyo malungkot yung aura na nakikita ko. Sana hindi kayo lahat dito. Sana hindi kayo lahat. Yun. Nagkakaroon ka naman ng awakening. No? Nagkakaroon ka ng awakening sa ibang aspeto ng buhay mo, pero andun pa rin yung tumatakbo na naguguluhan ka. No? Hindi mo alam kung alin ang, siguro hindi mo alam kung ano gusto mong unahin, ano ba dapat, ano ganyan, may mga ganyan sitwasyon. You need to be aware, you need to be aware din. Sa lahat ng aspeto, lalo na sa health issue mo, o sa emotions mo, maging aware ka, ganyan, alagaan mo yung sarili mo. May mga bagay kasi na kailangan mong matuto rin. No? You need to learn from the past din dito. Sa nakita ko dito. Sinasabi rin na mag-trust ka sa intuition mo. You need to decide to start a new beginning in life. Huwag ka mag-focus to a situation na magulo, no? Na nagpapagulo sa isip mo, ganyan. May mga dapat na i-change yung decision, i-let go mo. Parang easy yung sinasabi ko yun, pero ang hirap gawin yun. Alam ko naman na mahirap gawin yan. May mataas ang ego, no, dito. May pinag-uusapan related to, territorial. Yun na nakita ko. Tingnan natin. Anong parating kay Pisces?
May very defensive na tao. Maging aware ka sa mga kasama mo sa trabaho, sa mga nakakasaluma mo. Ganyan. Kasi medyo matuto ka, no? Sa nakaraan. Ano po to? Yung taong nalulungkot. Siya pa rin lumabas. Okay. Parating sa'yo. May tao makikipag-usap sa'yo. Malapit sa'yo. Maaaring itong tao to is a mother figure. Sa iba sa inyo. Malapit siya sa'yo. Maaaring kapatid mo. Ganyan. Maaaring karelasyon mo. Ganyan. Sa iba dito, mother figure to. O baka ikaw yung babae, no? Na sinasabing mother figure dito. Ganyan. Yung may pag-uusap o pagkakasundo, ganyan, may makipag-communicate sa'yo. Sa nakikita ko dito. And then also, ang parating din, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. And we have the Virgo. Yan, mga nahan dito. And then, ang parating din sa'yo, meron ka daw mga maaalalang sitwasyon sa buhay mo na nakapagbigay sa'yo ng frustration, nakapagbigay sa'yo, mga tao, nakapagbigay sa'yo ng painful situation, na naging cause na para ma-stuck ka, matrap ka, o magkaroon ka ng self-imprisonment sa sarili. Ma-struggle ka, ganyan. Sa nakita ko. Maaaring may mga mariremanizing ka na mga sitwasyon na yun, na ganun ang in the past, ano? Kung sino man siya sa buhay mo. And then also, may tao daw na magbibigay ng support and advice sa'yo, or vice versa, ikaw ang bibigay ng suporta or advice sa kanya, dochi ka dun sa bagay na yun. So, may mga iisipin ka raw na bagay-bagay, may mga sisiyasatin ka, may mga urong-sulong na sitwasyon. Ako nakikita, either you want to withdraw or you want to retire for something sa love life man yan, sa trabaho man yan, any sitwasyon, maghahanap ka ng katotohanan. Dapat ba ganito? Anong dapat gawin? Ganito ba? Ganyan, ganun. May mga ganun sitwasyon. May mga pagmumuni-muni. No? Handito rin yung sitwasyon na siguro sometimes gusto mo talaga mag-isa. Gusto mo muna na want to be alone. Parang inihiwalay mo rin yung sarili mo. Parang you're searching for something. Parang ganun. Yan, nagkakaroon ka na ng solitude, ng pag-iisa, no, for a while, or sometimes nagkakaroon ka ng parang may mga bagay na nagkakaroon ka ng parang conscious, ganyan, may mga sitwasyon na gano'n. Yun ang nakikita ko dito. Huwag kang siguro iba sa inyo. May tao kasi dito na medyo palaisip. Yan. May union, no? May union. Meron daw dito na tao na gusto ng harmony. Gusto ng pagkakasundo. No? May taong ganun. May pagkakasundo. May pag-uusap. Yan nakikita ko dito. And then, nakikita ko rin dito, siguro mother figure ito. Hindi ko alam kung ikaw or someone into your life, pwedeng sa iba is lalaki to. No? Hindi ko alam kung merong tao na masakit yung tiyan o may sakit siya sa bandang tiyan. Yun ang nakikita ko. Ay, baliktad ba tong card ko? Ay, kala ko baliktad. Yeah, may poo-poo! Ano ba yun? Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Tabi muna. Tabi. Ito dumate. Dapat iwasan ni Pisces. Ito dumate yo. Ito dumate. Dapat iwasan ni Pisces. Anak, dami yo. Sarawa. So, dami. Ito dumate. Nakarang kayo dyan eh. Sarang nagre-reklamo sila. Sila naman yung naghumarang. Ano yun? Nalisure.
Dapat iwasan. Ay, kaya pala. May something. Anak naman, no? Ay, nako. Teka lang ha, mga kabayan ha, kasi parang may nakadikit sa kamay ko. Sabi ko, parang lagkit. Diba? Buntot mo, na ano ng pupo. Okay, iwasan mo daw. Okay, iwasan mo daw yung mag-go to the flow ka lang. Ganyan. Kumbaga, try to make it balance and control. Yung mga bagay is mo. Kailangan mo rin kasi na magkaroon ng pag-evaluate ng mga bagay-bagay. Kung alam mo namang mali, wag na. No? Kung alam mo makaka-stress lang sa'yo, wag na. Yan yun. Iwasan mo rin yung linglangin yung sarili mo. Sorry na ano yung throat chakra ko. Iwasan mo yung linglangin yung sarili mo. Magpalinglang ka, magpadaya ka, yun. Iwasan mo yung pagdudahan yung sarili mo, magkaroon ka ng limitation in life, iwasan mo ma-manipulate ka ng mga bagay-bagay o sitwasyon, and then, iwasan mo yung mag-i-illusion ka lang na mag-i-illusion pero hindi ka na mag-a-action, ganyan. Iwasan mo na ma-out of balance ka, maging disorganized ka, ma-overcommitment ka sa isang sitwasyon na hindi magiging maganda, ganyan. Iwasan mo yung chaos, syempre. Iwasan mo na hindi mo isiping maigi o pag-isipan, pag-aralan siya sa atin yung mga bagay-bagay in life, no? Kung kailangan mag-research, kung kailangan magtanong, gano'n, no? Huwag pa bigla-bigla, sinasabi dito. Need mo rin, iwasan mo hindi ka magtatrust sa intuition mo. Kasi malakas yung intuition ng iba sa inyo. You need to listen to your inner voice dito. Iwasan mo na pagdudahan yung sarili mo, ha? Iwasan mo yung mga tao, basta mag-trust ka sa intuition mo, iwasan mo yung mga tao na may hidden potential sa'yo. Kumbaga, hindi maganda yung pakikitungo sa'yo. May mga tao rin kasi na, kumbaga yung mga tao na akala mo okay sila, makiramdam ka hanggat maaari, makiramdam ka, ha? Yung halimbawa, nakikita mo, parang mabait sila, ganyan, parang wala silang something, pero deep inside, mayroon, di ba? Yan. Magtiwala ka sa intuition mo, ha? Diyan, Mateo. Diyan. Tingnan natin ang love. Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man siya. Kamusta ang love ni Pisces this week? Uy. Okay. So, iba sa inyo, may secret love kayo, no? Kasi andito si Heart, eh. Love. When it comes to love. Iba dito, medyo hindi na kayo nag-uusap, no? When it comes to love, maaring may nagsinungaling in this relationship. Ibig sabihin, kung may nagkahiwalay na talaga, no? Andito na kasi yung nagkaroon na ng emotions, no? Maaring hindi na kayo nag-uusap o binilak mo na tong tao na to, sa nakita ko dito, vice versa tayo. No? Pero dumating ka sa point na tiniis mo. No? Kasi patient ka naman talaga. Pero dumating yung time talaga na hindi na talaga nagiging maganda yung relationship. Kasi puro pagsisinungaling, pandaraya, pangliling lang ang nagaganap o nangyayari sa relationship. Oo, nakakapanghinayang pero need talagang i-let go. No? Ang nakita ko dito. Pero ang nakikita ko dito, kung nagkahiwalay kayo, okay, medyo hindi maganda pala. Okay, umalis na pala siya, no? Pero ang nakikita ko dito, maaari magkakaroon uli kayo ng union kung kayo is nagkahiwalay nito. Kaso may takot siya sa'yo eh. May kaba. Hindi niya alam kung kakausapin ka niya, iti-text niya, hindi niya alam. No? Dito sa ano ba yan? Tingnan mo yung anak ko. Baluga. Dami tayo. Anak ko. Okay. Dami yun, Chang. Medyo, bad energy kasi nakita ko. Isa sa inyo, bad energy.
No? Sa nakikita ko dito. Sa Kim, makasarili yung isa. Dami tayo. Saliwa. Maaring naging ano siya, no? Naging, dami tayo. Nagkaroon na maaring iba dito, matagal lang hiwalay pala, no? Nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, if this is your family or family related, nakikita ko dito na may mga toxic energy kasi ako nakikita dito. Kumbaga, ayaw makinig, ayaw kausap. Yun na nakikita ko dito. Parang gagawin nila yung gusto lang nila. Yun. Kumbaga, may mga boundary. Kumbaga, this is my world. Buhay mo, buhay ko. Ganon ang nakikita ko dito, no? Pero hando pa rin yung patient mo, nalulungkot. May nalulungkot. Na bakit ganito, ganyan. They feeling lost, loneliness, sadness, ganon. Pero handun pa rin na gusto mo, syempre, handun kasi yung love. Gusto mo pa rin na together, no? Itong sitwasyon. Sa mga kung single ka naman, sa iba sa inyo. If you are single, may taong may crush sa'yo eh. May taong may crush sa'yo, may taong nagpapantasizing, iniisip ka, no? Pero nandito yung sitwasyon na nagdadalawang isip siya kasi baka ma-reject siya. Or maaring ikaw ito, diba? Kaya nakita ko stuck siya. Maaring LDR yung iba dito, no? Iba dito LDR. Maaring iba naman sa inyo, magkaiba kayo ng language nito. Kung kayo is in relationship, dito Pisces, kung kayo is in relationship, sinungaling yung isa sa inyo. May sikreto, may hindi sinasabi sa iyo. Hindi ko alam kung may pinagdadaanan siya sa buhay niya o ikaw ay may pinagdadaanan sa buhay niya. Or in this relationship, may nagiging siya, tikom. Yun na nakakita ko sa kanya. Sana walang third party. Basta kung ano yung intuition na sinabi ng intuition mo, maniwala ka. Totoo yun. As in. No? Pero may nagsisinungaling. Yun ang pinaka-the number 1 na nakita ko. May nagsisinungaling. Ikaw or siya nagsisinungaling. May pagji-judge. May pangliling lang. May pandaraya. Kumbaga, nandito rin yung sitwasyon na namamanipulate ka ng relationship na to. Yun ang nakita. Kaya kaso, nagtitiis at nagtsatsaga ka sa isang bagay, sa isang sitwasyon sa buhay mo. Kaya hindi mo makatkat yung bagay na yun, o relasyon mo niya o any sitwasyon, hindi mo makatkat sa buhay mo. Nagtitiis ang nagtitimpi ka doon. Umaga, tinatanggap mo na lang na malungkot talaga. No? Parang nagbubulag-bulagan din kasi yung iba sa inyo eh. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pero when it comes sa relationship, maaari iba sa inyo ganun. Ako nakita sa iyo. Merong, alam mo ba, Pisces, merong nagja-judge sa'yo. May tao na ginagawan ka ng kwento. May taong masungit, may taong pinag-iisipan ka ng masama, merong maangas, o magaspang. Maangas talaga, te. Oo, may... Hindi ko alam kung anong words na gagamitin ko eh. Ganun. Pero tama naman. Pwede, di ba, same lang yun. Magaspang yung pananalita niya, ganyan. Masungit. Cold-hearted siya sa'yo. Or maaring ikaw ito, ha? May bitter. No? May bitter na tao. Sana hindi ikaw. May taong overly emotions. Ganyan. Tingnan natin ang money mo. Kamusta yung money ni Pisces? Kamusta po yung money ni Pisces? Please show me. Kamusta po yung money ni Pisces this week? Yeah. Ganun pa rin ang lumabas. Nakita ko na ganun pa rin yung lumabas. Okay. When it comes sa money, oo, hirap. Hirap siya. Kasi lack of success to eh, no? Ibig sabihin, hindi pa siya ganun talaga na nag-grow, no? Sa nakikita ko dito.
Pero, stuck kasi siya dito. Medyo na mahirap, pero you keep fighting. Hindi to kasi sitwasyon mo na maaaring nakipagsapalaran ka when it comes sa kaperahan mo this time. Maaaring iba sa inyo na nagiging irresponsible o maaari din na hindi naman siya irresponsible. Maaring may mga pinagkakagastos ka lang talaga when it comes to your sarili. No? There's a lack of success. This money is stuck. Stuck siya. Siguro denial ka lang sa iba sa inyo. Yun, mahirap, pero pinipilit mo naman na, tumayo. Ganyan. Siguro hindi siya katulad nung dati, na mas marami kang kita, o marami pumapasok, then sa ngayon. Maaaring ganun. Sa nakikita ko sa'yo. Medyo mabagal kasi siya, no? Stagnant eh. Medyo mabagal siya. May nagka-gambler. May pag-gamble? Gambler? May nagsusugal. Hindi ko alam kung ikaw o someone. May pagsusugal. Ako nakakita dito. Anahan mo lang yung pera mo, ha. Mag-ipon kayo ng money. Dito. Sana hindi kayo manakawan o madaya when it comes sa money. Ha? Pag-isipan nyo. Maigi. Any opportunity. Iba sa inyo, when it comes sa money, may mga addiction kayo. Siguro may mga bagay na hindi nyo maalis-alis sa sarili mo. Bili niyan, ganyan. Maaaring ganun, di ba? I-release mo na lang. Magbawas-bawas ka. Any opportunity kay Pisces. Mag-ipon kayo money, ha? Uy, kalalayo. Any opportunity, may lungkot. Ako nakikita sa'yo. May lungkot. May lack of progress. Ako nakikita sa'yo. Sana hindi lahat. Sana tapos na. No? Sana wag. Ganun na lang. There's a bad news situation. There's an unhealthy lifestyle. Maaring palabas ang pera nyo, or may mga iniinom kayo, kinakain na hindi nakakagood sa inyong katawan. Maaring gano'n, no? Hindi mo pina-follow yung isipan mo, or hindi mo pina-follow yung kung ano yung nararamdaman mo, o yung intuition mo. Ganyan. May mga pagpapaliban na sitwasyon. Iba dito is nalalack of goal. Iba dito is maaring nalalack of common sense. Ganyan. And medyo underachiever yung iba, no? Dito. Nagiging irresponsible nga yung iba dito. May mga ganung sitwasyon ako na nakikita sa iyo. May mga bagay na hindi mo maa-actionan o hindi mo magagawa sa nakikita ko dito. May mga bagay na hindi ka interesado, o kaya ayaw mong gawin, ayaw mong aksyonan. May ganun ako nakikita. May mga frustration situation. Sana wag naman, Sa iba sa inyo, nakita ko ito, may pagka-boring. Ganyan. May bahala na situation. Wag naman. May blockage ka. Pisces, may blockage ka. Iwasan mo na lang yun, ha? Sana there's no loss. Huwag ka mag-focus sa sadness, sa mga regret. Mag-ingat ka palagi. No, kasi may mga regret situation ako na nakikita sa'yo. May failure situation ako na nakita sa'yo. Yun yung nakita ko. Maaaring may mga loss of chances, loss of opportunity, diba? Sa iba sa inyo. Don't be trapped. Huwag kang magpa-trap. Huwag kang mag-think ng negative thought, or huwag kang magkaroon ng victim mentality. Huwag kang malito sa mga gusto mong gawin. Basta sabi ko sa'yo, mag-trust ka lang sa intuition mo, diba? Advice. Advice. Ano ba yun? Yung card ko, baliktad. Okay, when it comes sa advice, Pisces, you start a new beginning in life
lalo na pagdating sa pera. You need to put some effort sa mga bagay na gusto mo nang desisyonan sa buhay mo. Magkaroon ka ng bagong plano, bagong pananaw sa kinabukasan, magkaroon ka ng strategy. Siyempre, sinasabi dito, huwag ka lang maghintay. Kailangan mo rin magsakripisyo, no? May mga dapat kang isakripisyo o magsakripisyo. Kailangan mag-taking advantage ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Think to the future. Tandaan mo, kailangan sa iyo ng movement, no? You are the controller of your life. Kung saan ka hihinto, pipreno, kung saan mo dadalhin yung sarili mo, it's your responsibility. No? Dito. Kaya, sana, 'di ba? Lahat ay mag-start ng new beginning in life. Any situation. Keep moving to reach your goal. Sinasabi dito, mag-focus ka para ma-reach mo yung goal mo. Huwag ka mag-focus backward. Huwag ka magpahatak ng nakaraan, magpahatak o magkaroon ng blockage in life. Siyempre. Be responsible, sinasabi rin dito, mag-action ka. Siyempre, action and focus to make it real. Lahat ng goal mo this time, kailangan mo na ng mga bagong layunin talaga in life, ha? Use your wisdom. Use your wisdom. Alam ko na matalino kayong lahat. And this is the time na rin na kailangan mo ma-enlighten in life. No? Arigato namaste, God bless.